Si Choi Chengdong, isang bully, kasama ang dalawa niyang kaibigan ay nagbabasa ng isang boring na webtoon tungkol sa kung paano lumalakas ang isang biktima at lumalaban sa mga bully. Sabi ni Choi, lipas na raw ang ganitong mga kwento kasi wala na raw bully sa henerasyon nila ngayon. Pero hindi niya alam na siya mismo ay isang bully at kasalukuyang binubuli ang kaklase niyang si Suyan. Araw-araw na tinitiis ni Kim Suyan ang pangbubuli ng tatlong kaklase. Alam niyang wala siyang magagawa para pigilan sila sa totoong buhay, di tulad sa webtoon kung saan lumalakas ang mga loser sa pamamagitan ng quests. Gusto niyang magkaroon ng superpower tulad sa kwento. Dahil desperado, paulit-ulit siyang sumisigaw ng open quest window. Kahit alam niyang wala namang mangyayari. Pero biglang lumitaw ang isang quest window sa harap niya at tinanong kung gusto niyang magsimula ng quest. Ito ang simula ng malaking pagbabago sa buhay ni Suyan. Kinabukasan, habang nasa school, tinitignan niya ang mga kaklase at sinabi niyang may dalawang uri ng tao, insiders, na extrovert o bully, at outsiders, na introvert o loser. Kahit outsider siya, hindi na siya malungkot dahil meron na siyang espesyal na bagay sa buhay niya. Pero iniisip pa rin niya kung guni-guni lang ito. Paulit-ulit niyang binubuksan at sinasara ang quest window hanggang sa tuluyang tanggapin ang quest. Habang tinatanggap niya ang quest, aksidente niyang nataman ang kaklaseng si Baek Choran. Galit na sinampal siya ni Choran at inutusan siyang bumili ng sandwich sa kantin. Ipinagyabang pa ni Choran na may 20,000 followers siya sa Instagram dahil sa magaganda niyang legs at hindi siya pwedeng mapagod. Pero hindi siya nagbigay ng pera para sa sandwich. Hindi na kumibo si Suyan at tahimik na pumunta sa kantin. Sa daan, nabangga niya ang bully niyang si Chandong, na sinapak siya ng walang dahilan. Halos hindi makatayo si Suyan, pero nangako siya sa sarili na babawi balang araw. Pero nang makita ang nakakatakot na mukha ni Choi Chandong, muli siyang natakot at nagsorry na lang. Pag-uwi sa bahay, naglabas ng sama ng loob si Suyan sa nanay niya. Sinabi niyang gusto niyang tumigil sa pag-aaral, pero hindi niya sinabi na dahil binubuli siya. Nagdahilan siya na gusto niyang maging YouTuber. Sinabi ng kapatid niyang si Dayan na walang sense ang dahilan niya at imposibleng sumikat siya. Hindi pumayag ang nanay at kapatid niya kaya nagkulong si Suyan sa kwarto at sinimulan ang quest. Ang unang task ay humingi ng tawad sa nanay niya. Nakita niyang may gold card na reward kaya agad niyang tinanggap ang task. Pumunta siya sa kusina at paulit-ulit na nagsorry sa nanay niya. Sabi pa ni Dayan, tumigil na siya sa kadramahan. Pagkatapos gawin ang task, natanggap niya ang gold card. Nalaman ni Suyan na kaya niyang tumangkad ng 3 sentimetro gamit ang card. Agad niyang ginamit ito at nasukat niyang tumangkad nga siya. Masayang ibinalita niya ito sa nanay at kapatid niya. Humingi rin ng tawad ang nanay niya dahil nagalit siya kanina at niyaya siyang kumain ng hapunan. Kinabukasan, masayang pumasok si Suyan sa school. Napansin ng mga kaklase niya na parang tumangkad siya. Samantala, sabik siyang naghihintay ng susunod na quest at nakita niyang may bagong tutorial quest na may reward na gold card at silver card. Nakita ni Suyan sa kanyang quest menu na kailangan niyang halikan si Baek Choran. Sa oras na iyon, nabangga niya si Choran, at habang binubugbog siya ni Choran dahil sa pagbangga sa kanya, nagsimula siyang mag-isip kung paano niya magagawa ang imposible ang makalapit kay Choran. Lalo na't halikan siya. Tumigil si Choran sa pambubugbog at lumayo dahil naalala niya na ang mga tulad ni Suyan ay natutuwa kapag binubugbog sila ng magagandang babae. Binuksan muli ni Suyan ang quest menu at naisip ang I forfeit ang quest, pero binalaan siya ng sistema na kung susuko siya, lahat ng kanyang mga rewards ay mawawala, at hindi na muling lilito ang quest window. Ayaw niyang lumiit muli ng 3 inches, kaya nagbago ang isip niya at tinanggap ang quest para halikan si Choran. Bumalik siya sa kanyang classroom at napagtanto na wala talaga siyang paraan para magawa ito. Hindi niya maaaring tanungin si Choran dahil siguradong masasample siya nito hanggang mamatay. Kaya naisip niya na gusto ng sistema na halikan niya si Choran ng walang pahintulot. Paulit-ulit niyang binibigkas ang salitang, halik, kaya tinanong siya ng kaklase niyang si Kuza kung gusto niya ng halik mula sa kanya. Bago pa maging mas malala ang sitwasyon, napagtanto ni Suyan na nagbibiro lang si Kuza. Napansin ni Suyan ang mga pasa sa mukha ni Kuza. Ipinaliwanag ni Kuza na biktima rin siya ng bullying kamakailan. Muling tinanong ni Kuza kung bakit sinasabi ni Suyan ang salitang,
halik, sa tabi niya, kaya ipinaliwanag ni Suyan na may misyon siyang halikan ng isang babae. Alam ni Kuza na hindi madaling makakakuha ng halik ang tulad ni Suyan, kaya nagkaroon siya ng ideya na bayaran ang babae para sa halik. Pero walang pera si Suyan, kaya nakiusap siya kay Kuza na pautangin siya. Tumanggi si Kuza dahil alam niyang malaking pagkakamali ang magpautang sa kaibigan. Nag-isip si Suyan ng ibang plano. Naisip niyang gumawa ng hakbang kapag nag-iisa si Charan. Naalala niyang hindi pumupunta si Charan sa PE class, kaya hindi na rin siya pumasok sa PE para makasama si Charan. Tinanong siya ni Charan kung bakit hindi siya pumasok sa PE at muling inasar. Sinabi nitong bilhan siya ng strawberry milk, pero tapos na iyon ni Suyan. Inakala ni Suyan na nakuha na niya ang loob ni Charan, pero ang totoo, inisip ni Charan na nakuha niya ang isang masunurang alila. Napansin ni Suyan na paubos na ang oras ng quest, kaya desperado siyang gumawa ng hakbang. Una, uminom siya mula sa straw ng inumin ni Charan para magkalakas ng loob. Pagkatapos, lumapit siya kay Charan at diretsyong tinanong kung nakaranas na itong mahalikan. Nagulat si Charan sa biglaang tanong ni Suyan, pero mas mahalaga, dumating ang mga bully ni Suyan at inirecord ang lahat. Sinimulan siyang asarin ni Choi Changdong, sabay sigaw na gusto nitong makita ang video. Sinabi ni Suyan kay Changdong na burahin ang recording pero sinapak siya ni Changdong at sinampal ng paulit-ulit. Sa huli, pinigilan ni Charan si Changdong at sinabihang burahin ang video. Agad sumunod si Changdong sa Reyna, at, habang papaalis, sinabi niyang wala naman talaga siyang nire-record. Umuwi si Suyan ng maaga, salamat kay Charan, pero alam niyang hindi niya natapos ang quest at mawawala na ang quest window. Ngunit biglang lumitaw ang quest window at ipinakita sa kanya na tapos na ang kanyang quest. Ito'y dahil sa pag-inom niya mula sa straw ni Charan, na itinuturing na keys ng sistema. Hindi maunawaan ni Suyan kung paano niya natapos ang quest, pero mas nasasabik siya malaman ang rewards. Binuksan niya ang gold card at nalaman niyang magkakaroon siya ng 20/20th vision. Ginamit niya agad ang card upang hindi na magmukhang nerd. Pagkatapos, binuksan niya ang silver card nang hindi gaanong umaasa dahil mababa ang grade nito kumpara sa gold. Masayang naglakad-lakad sa bahay si Suyan, at pinagalitan siya ng kapatid niyang si Dayan dahil parang unggoy ang kilos niya. Sinabi nitong kumain na siya ng tahimik. Hinanap ni Suyan ang kanyang ina para ibalita ang magandang balita, pero nalaman niyang wala pa ito sa bahay. Hating gabi na nakauwi si Dayan dahil sa night shift sa trabaho. Napansin niya ang pasa sa mukha ni Suyan at agad na naisip na binugbog na naman ito. Sinubukan ni Suyan itago ang katotohanang isa siyang tulunan, pero alam na ni Dayan na isa siyang sunod Sonoran. Sinabihan siya ni Dayan na huwag siyang lalapit sa kanya sa eskwela dahil nakakahiya siyang maging kapatid. Kinabukasan, pumunta si Suyan sa eskwela at agad siyang sinuntok sa tiyan ni Changdong. Hindi makapaniwala si Changdong na pumunta pa rin si Suyan sa eskwela kahit na binugbog na siya kahapon. Naisip ni Changdong na kailangan niyang takutin pa si Suyan, kaya inutusan niya ito na pumunta sa likod ng eskwela sa oras ng pananghalian. Pagkaalis ni Changdong, humingi ng paumanhin ang kaibigan ni Suyan na si Kuza, pero sinabi ni Suyan na wala itong kasalanan dahil, batas daw ng mga malalakas na huwag makialam kapag may binubugbog. Bumalik si Suyan sa kanyang upuan at nagsimulang umiyak, alam niyang muli na naman siyang pahihirapan sa oras ng tanghalian. Pagdating ng tanghali, pumunta si Suyan sa likod ng eskwela at humingi ng tawad kay Changdong. Ibinagsak ni Changdong ang sigarilyo niya sa lupa at inutusan si Suyan na pulutin ito, parang aso niyang alila. Nakita ni Dayan si Suyan na nakaluhod sa lupa at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Changdong kay Dayan na naglalaro lang sila at nagkunwaring magkaibigan sila ni Suyan para hindi siya ireklamo nito sa mga guro. Dinala ni Changdong si Suyan palayo, nagbabalak na gamitin ito para mapalapit sa nakababatang kapatid na si Dayan. Sa loob ng banyo, inutusan ni Changdong si Suyan na ipakilala sa kanya ang kapatid nito. Pero alam ni Suyan na masama ang balak ni Changdong kaya sinabi niyang wala nang kailangan pang ipakilala dahil isa lang daw boring na babae si Dayan. Sinabi ni Changdong na wala siyang pakialam sa ugali ni Dayan, gusto lang niya itong gamitin sa masamang paraan. Narinig ni Kuza ang usapan mula sa cubicle at tinangkang harapin si Changdong, pero agad siyang binugbog nito.
Takot na takot si Suyan at lumayo ng tingin kahit na dapat siya ang nagtanggol sa kapatid niya. Patuloy na sinisipan ni Changdong si Kuza habang inaasar ito sa pangit niyang itsura. Sa wakas, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Suyan at tinamaan si Changdong ng isang perpektong jab. Nag-flashback ang eksena, at nalaman na nakuha ni Suyan ang boxing skill na jab mula sa silver card na ginamit niya kamakailan. Dahil dito, nagsimula ang panibagong quest na talunin si Changdong para sa mas maraming reward. Sinabi ni Suyan kay Changdong na mapaparusahan ito dahil sa masama niyang intensyon sa kapatid niya. Handang-handa na siyang labanan ito. Natawa si Changdong dahil hindi niya akalaing lalaban ang daga sa isang leon. Inakala niyang swerte lang ang unang suntok kaya dahan-dahan siyang lumapit kay Suyan para turuan ito ng leksyon. Pero inundayan siya ni Suyan ng sunod-sunod na jab hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Changdong. Umupo si Suyan sa ibabaw ni Changdong at binuksan ang quest window para tingnan ang rewards. Nakita niyang tumaas ang proficiency ng kanyang jab. Bago pa niya masuri ang iba pang reward, sinabihan siya ni Kuza na tumakbo na dahil siguradong paparating ang mga tauhan ni Changdong. Agkatapos tumakas mula sa banyo, sinabi ni Kuza kay Suyan na siguradong buong eskwela ang nagkakagulo ngayon dahil hinahanap na siya ng mga tauhan ni Changdong. Naisip ni Suyan kung paano pa siya makakapasok sa eskwela dahil siguradong gugulpihin siya ng lahat ng bully. Pero may mas mahalagang tanong si Kuza, saan daw natutong magboxing si Suyan? Sinabi ni Suyan na natutunan niya ito sa YouTube. Habang tinitingnan niya ang proficiency ng kanyang jab, napansin niyang nasa F rank pa ito at konting puntos na lang para umakyat ng rank. Napansin ni Kuza na nagsasalita mag-isa si Suyan kaya tinanong siya kung gusto niya ng halik muli. Sinabi ni Suyan na ayos lang siya at muling sinuri ang rewards mula sa quest. Biglang dumating si Baek Choran, kasama ang dalawang kaibigan at sinabing hinahanap ng buong eskwela si Suyan. Sinabi niyang mas mabuti pang umalis na ito at nangakong hindi magsusumbong. Pero bago pa makaalis sina Suyan at Kuza, dumating ang tatlong senior bully. Tinitingnan ng leader kung gaano kaina si Suyan at iniisip kung paano natalo ni Suyan si Changdong. Sinimulan nilang bugbugin si Kuza, kaya naisip ni Suyan kung paano siya makakatakas sa sitwasyon. Alam niya na kung magtatagal pa siya doon, darating na ang lalaking iyon, ang leader ng high school, si Hajan, na hindi pa natatalo sa kahit anong laban dahil sa husay niya sa boxing. Dumating nga si Hajan at nalaman mula kay Changdong na binugbog siya ni Suyan. Tinanong ni Hajan si Suyan kung totoong binugbog niya si Choi Changdong, at ipinaliwanag ni Suyan na ginawa niya iyon dahil sa masamang sinabi ni Changdong tungkol sa kapatid niya. Hindi sapat ang rason na iyon para kay Hajan, kaya sinabi niya kay Suyan na suntukin siya kung magaling talaga siyang lumaban. Nag-alinlangan si Suyan pero nangako si Hajan na papakawalan siya kung susuntukan niya ito. Nag-isip si Suyan kung ano ang gagawin, kaya nagpasya siyang gamitin ang mga gantimpala mula sa kanyang mga quest. Meron siyang silver card at bronze card. Ang silver card ay nagbigay sa kanya ng abilidad na Bean of Recovery, na nagpapahintulot sa kanya na makabawi ng lakas isang beses kada araw. Ang bronze card naman ay nagbigay sa kanya ng abilidad na High Pitch Skills, na nagpapataas ng tono at lakas ng boses niya. Pakiramdam ni Suyan na walang silbi ang High Pitch Skills sa sitwasyong ito, kaya pinili niya ang Bean of Recovery para mabawi ang lakas niya. Ngunit napagtanto niyang walang epekto ito dahil hindi naman siya napagod. Naiinis na si Hajan dahil nakatayo lang si Suyan ng tahimik. Sinabi ni Hajan kay Suyan na suntukin siya, kaya napilitan na si Suyan na lumaban. Pero mabilis na iniwasan ni Hajan ang lahat ng suntok ni Suyan at sinagot ito ng isang suntok na nagpabagsak sa kanya. Nawalan ng malay si Suyan at nagising makalipas ang ilang minuto. Nagtaka si Suyan kung bakit buo pa rin siya at nakita niyang nasa harap niya si Hajan. Napagtanto niyang hindi siya pakakawala ng isang bully na katulad ni Hajan, kaya tumayo siya ulit para magpabugbog. Pero sinabi ni Hajan na wala na siyang balak saktan si Suyan. Sa halip, niyaya siya ni Hajan na manigarilyo at sumama sa tropa niyang mga basagulero. Pakiramdam ni Suyan na para siyang outcast sa grupo at hindi maintindihan kung bakit siya dinala doon. Inisip niya na baka gusto lang siya saktan ni Hajan sa ibang lugar dahil bawal sa classroom. Inalok siya ni Hajan ng sigarilyo, pero tumanggi si Suyan dahil hindi siya naninigarilyo.
Ibinaba ito ni Hajin at nakakagulat na humingi ng tawad sa pagsuntok sa kanya kanina. Ipinaliwanag ni Hajin na instinct niya lang iyon at hindi niya inaasahan na magaling sumuntok si Suyan. Sinabi rin ni Hajin na matagal na siyang nagbuboxing at inamin niyang may potensyal si Suyan sa larangang ito. Pag-uwi, iniisip ni Suyan kung bakit humingi ng tawad si Hajin, isang kilalang bully. Inisip niyang baka hindi naman ganoon kasama si Hajin tulad ng sinasabi ng mga chismis, pero posible rin na susugurin siya nito kinabukasan. Naiinis si Suyan at sinisisi ang quest window sa nangyari. Nagtaka siya kung sino ang nag-a-assign ng mga quest at tinignan ulit ang menu. Napagtanto niyang nasa tutorial quest pa rin siya at baka kaya siya nabibigyan ng maraming card ay dahil sa beginner rewards. Napansin niyang ang mga gantimpala ay may kinalaman sa pakikipaglaban, kaya naisip niyang baka mas mataas ang reward kung gagawin niya ang main quest. Kinabukasan sa eskwela, nagulat sina Suyan at Kuza na wala pang ginagawa si Hajin. Inisip ni Suyan na baka sinasadya ni Hajin na pakalmiin siya bago siya atakihin. Biglang lumapit si Cheng Dong kay Suyan at sinabing gusto siyang makita ni Hajin pagkatapos ng klase. Hindi napansin ni Suyan na hindi nagpakita ng galit si Cheng Dong, kaya lalo siyang kinabahan. Sabi ni Kuza na wala nang ibang opsyon si Suyan kundi harapin si Hajin dahil magiging mas malala ang sitwasyon kung tatakbo siya. Wala nang magawa si Suyan, kaya pumunta siya sa club kung saan naghihintay si Hajin at ang tropa nito. Pagpasok niya, nakita niyang kasama ni Hajin ang mga sikat na babae sa eskwela. Naisip ni Suyan kung paano mababawasan ang pambubugbog sa kanya sa harap ng mga babae. Isa sa mga sikat na babae, si Charan, ang nagtanong kung bakit siya naroon. Pero bago siya makasagot, sinabi ng ibang babae na kumanta siya dahil siya ang bagong solta. Hindi siya makatanggi dahil baka masira ang mood nila, kaya sinubukan niyang kumanta kahit alam niyang hindi siya magaling. Pero laking gulat ng lahat, pati na rin siya, nang gamitin niya ang high-pitched skill at tamaan ang bawat nota ng kanta. Pinalakpakan siya ng lahat at napahanga pa si Hajin at Charan. Nagtaka ang lahat kung sino ang bagong talentadong estudyante na ito at agad siyang tinaguri ang kaibigan ni Hajin. Hinimok pa ng grupo si Suyan na kumanta ng higit pa, at napagtanto niya na hindi siya dinala ni Hajin doon para bugbugin, kundi para magsaya. Naunawaan niya na hindi pala talaga masamang tao si Hajin. Kinabukasan, pumasok si Suyan sa eskwela na may masayang mukha sa unang pagkakataon. Iniisip niya na magiging magaan na ang buhay niya sa paaralan dahil kaibigan na niya si Hajin. Sinabi pa ni Hajin sa kanya na ipaalam agad kung may mangyaring masama sa kanya mula ngayon. Noong isang araw, sinisi niya ang quest window dahil akala niya sisirain nito ang buhay niya, pero ngayon nagpapasalamat siya dahil ito ang nag-ayos ng lahat. Nagkataong nasalubong niya si Hajin, at biglang lumitaw ang quest window na nagpapakita na na-unlock niya ang main quest. Nakita niya na kung matatapos niya ang unang main quest, makakakuha siya ng platinum card. Excited siyang gawin ang quest at sinimulan agad ito. Pero laking gulat niya nang malaman niyang ang kailangang gawin ay talunin ang pinuno ng paaralan, walang iba kundi si Hajin, sa loob ng 3 araw. Dahil sa mga quest na ito, naging magkaibigan sila ni Hajin, pero ngayon pinapagawa sa kanya ng parehong quest na labanan ito. Nagtataka si Suyan kung paano niya matatalo ang pinakamalakas na tao sa eskwela na isa pa ring mabuting tao. Hanggang sa susunod na chapter mga kamanwa, maraming salamat at huwag kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated sa mga susunod na uploads. Maraming salamat po.